Martial Pick, Kabanata 5337. Medyo kakaiba. Sa isang tiyak na sandali, naghiwalay ang mga hadlang ng Great Evolution Pass at nabuksan ang isang puwang. Tara na, sigaw ni Yang Kai habang ang mga miyembro ng Dawn Squad, na matagal nang naghihintay, ay nagmamadaling lumabas. Malapit na sumunod sa kanila ang Old Turtles, na sinundan ng Profound Wind at Snow Wolf Squads. Pagkalabas ng Great Evolution Pass, agad na ipinatawag ng 4 na squad leaders ang kani-kanilang warships habang sumasakay ang kanilang squad members at pumwesto sa kani-kanilang pwesto. Nagsimulang umungol ang mga warships, a race bago ang 4 na warships ay bumaril ng diretso, mabilis na lumipad palayo sa Great Evolution Pass, na nag-iiwan ng nakakasilaw na mga daanan ng liwanag sa kanilang likuran. Bagamat mabilis ang kasalukuyang bilis ng Great Evolution Pass, maihahambing sa isang mid-grade Heaven Opening Realm Master, isa pa rin itong napakalaking entity kaya naabot nito ang limitasyon nito. Ang isang warship, sa kabilang banda, ay iba. Gaano man kabagal ang isang warship, mas mabilis pa rin ito kaysa sa kasalukuyang bilis ng Great Evolution Pass. Hindi agad nagkalat ang 4 na warship. Medyo malayo pa ang Royal City, kaya ligtas ang Locus yung ito. Dahil hindi pa sila makakatagpo ng anumang Black Ink Clansman, hindi na kailangang maghiwa-hiwalay. Upang maisakatuparan ang misyon na ito, ang bawat warship ay sumailalim sa isang tiyak na antas ng pagbabago, na lubos na nagpahusay sa kanilang stealth at mobility. Maraming mga nakakasakit na array ang isinakripisyo para dito. Si Yang Kai ay nakatayo sa deck ng Dawning Light na may hawak na universe chart, tinitingnan ang direksyon at pinangungunahan ang iba pang 3 warship. Sa orihinal, hindi kasama sa Human Race Universe Charts ang topography ng Great Evolution Theater. Pagkatapos ng lahat, ang Black Ink Clan ay sumikop sa Great Evolution Pass sa loob ng 30,000 taon, kaya walang nakakaalam tungkol sa eksaktong sitwasyon ng Great Evolution Theater. Ngunit syempre, habang sinasalakay ng Great Evolution East-West Army ang teritoryo ng Black Ink Clan patungo sa Royal City, at pagkatapos ay pabalik sa Great Evolution Pass, ang Chart Masters na kasama ng Army ay nakalikha ng isang bagong universe chart na magiging kapaki-pakinabang sa paparating na krusada. Sa pinakamabilis na bilis, hindi magtatagal bago makarating ang mga warship sa Royal City, ngunit hindi nila layunin lamang ang bilis dahil ang kanilang trabaho ay upang mapanatili ang isang tiyak na lead sa Great Pass upang magbigay ng impormasyon sa reconnaissance. Kasalukuyang natatakot ang Black Ink Clan sa biglaan at mailap na panghihimasok ng Old Ancestor, kaya walang territory lord ang nangahas na gumala sa labas ng Royal City. Kasabay nito, ang mga depensa ng Royal City ay naging lubhang mahigpit dahil sa patuloy na panliligalig ng Old Ancestor. Ang saklaw ng pagbabantay ng Black Ink Clan ay dapat kalahating buwang distansya mula sa Royal City sa kasalukuyang bilis ng Great Pass. Sa madaling salita, dapat makaharap ng 4 na scouting squad ang mga sundalo ng Black Ink Clan na sinusubaybayan ang paligid ng Royal City sa loob ng 1 buwan at kalahati kung mapanatili nila ang 2 buwang pangunguna sa Great Evolution Pass. Pagkatapos magpadala ng Divine Sense Transmission kay Chai Fang at sa iba pang 2 squad leaders, ipaalam sa 3 ang tungkol sa sitwasyon, tumanggo silang 3 bilang tugon. Ang sumunod na paglalakbay ay nanatiling walang pangyayari. Sa panahong ito, ang lahat ng miyembro ng squad, maliban sa mga responsable sa pagpapanatili ng mga sistema ng barko, ay tahimik na naglilinang. Makalipas ang 1 buwan at kalahati, biglang tumunog ang boses ni Chai Fang sa mga tainga ni Yang Kai. Brother Yang, oras na. Agad na binuksan ng nagmumuni-muni na si Yang Kai ang kanyang mga mata at tumitig ng malalim sa kawalan bago bahagyang tumanggo. Lahat, sumigaw lang kung may gulo, huwag subukang maging bayani, nasa likod natin ang Old Ancestor. Kung mananalo tayo sa laban na ito, wala tayong dapat alalahanin. Sana ay makita ko kayong lahat sa pagdiriwang na salo kung saan tayo mag-iinuman hanggang sa mamatay tayo. Tumawa si Magaw. Idinagdag ni Yao Kangcheng. Mayroon akong ilang garapon ng masarap na alak na nagbuburo sa loob ng 1,000 taon. Iinuman natin sila ng sabay sa piging ng pagdiriwang. Pinauuho mo ako. Hinampas ni Chai Fang ang kanyang mga labi. Nagtawanan ang lahat. Maghiwa-hiwalay. Sigaw ni Yang Kai habang mabilis na nagkalat ang 4 na warship. Kasabay nito, ang illusion array sa bawat warship ay isinaaktibo. Kung gusto nilang itago ang kanilang mga sarili, ang illusion arrays ang pinakamadali at pinakamaginhawang paraan. Ang illusion arrays na personal na itinayo ng Array Great Grandmasters of the Great Pass ay higit pa sa sapat upang linlanggan ang mga mata at tenga ng mga nagpapatrolya ng Black Ink Clan. Bagamat walang pisikal na nagbago tungkol sa kasalukuyang Dawning Light,
kung ang isa ay hindi malapit at hindi tumitingin ng mabuti, makikita lamang nila ang isang asteroid na lumulutang sa kawalan. Hindi mabilang na mga asteroid ang lumulutang sa kawalan, kaya bakit bibigyan ng pansin ng Black Ink Clan ang isa pa? Ang dawn ng light ay patuloy na sumulong sa isang matatag na bilis. Pagkalipas ng 10 araw, lumitaw ang bahagyang kunot sa noo ni Yang Kai habang nakatingin siya sa madilim na kawalan sa unahan. Talagang ang sitwasyon ay tulad ng sinabi ng Old Ancestor. Sa nakalipas na 200 taon, sinubukan ng Black Ink Clan ang kanilang makakaya upang lumikha ng isang defensive line, sa takot na ang mga tao ay muling salakayin ang Royal City. Ang Black Ink Clan ay dumanas ng matinding pagkatalo sa huling digmaan, at maging ang Royal Lord ay dumanas ng malubhang pinsala na hindi pa gumagaling. Kaya, ang Black Ink Clan ay hindi nais na labanan muli ang mga tao. Kung maaari, mas gugustuhin nilang isuko ang Royal City at magkubli sa ibang theater. Hindi bababasa, hindi ito magiging sobrang nakakainis. Pero imposible iyon. Ang Black Ink Nest ng Royal Lord ay nasa Royal City. Ang pagsuko sa Royal City ay katumbas ng pagbibigay ng high-grade Black Ink Nest. Kung tungkol sa Black Ink Clan, ang high-grade Black Ink Nests ang kanilang pinakaugat at pundasyon. Paano nila naibibigay ang isa ng ganoon kadali? Kaya, pinili nilang magtatag ng isang defensive perimeter upang harangan ang anumang opens iba ng tao, at ang paraan ng kanilang ginawa ay napakasimple. Sa pamamagitan ng paggastos ng napakaraming mapagkukunan, nakagawa sila ng maraming Black Ink Nests at pagkatapos ay ginamit ang mga nest na iyon para makagawa ng napakalaking Black Ink Strength para punan ang espasyo sa palibot ng Royal City. Anuman ang paraan na magagamit ng mga tao upang harapin ang katiwalian ng Black Ink Strength, hanggat ang mga tao ay nasa saklaw ng Black Ink Strength, ang Black Ink Clan ay palaging may bentahe. Kailangang aminin ng isa na kahit na ang pamamaraang ito ay mahal at matagal, ito ay lubos na epektibo. Hindi bababasa, pagkatapos ng mahigit 2 siglo ng pagsusumikap, ang distansya ng mga ngailangan ng 10 araw upang marating ang Royal City ay napuno ng Black Ink Strength. Higit pa rito, mas siksik ang Black Ink Strength, mas malapit ito sa Royal City. Ang Black Ink Clan ay parang isda sa tubig sa ganoong kapaligiran, samantalang ito ay hindi madali para sa mga tao. Ang dawn ng light ay halos isang buwang paglalakbay mula sa Royal City, ngunit nakita pa rin nila ang kumukulong madilim na kadiliman sa void sa unahan. Ito ang resulta ng mga pagsisikap ng Black Ink Clan sa nakalipas na 2 siglo. Dahil madalas pumunta ang Old Ancestor sa Black Ink Clan territory para guluhin sila, alam na alam niya ang sitwasyong ito. Nakapatay din siya ng ilang Black Ink Clansmen na umalis sa Royal City para ayusin ang mga bagay-bagay, ngunit ang pagpatay sa kanya ay hindi nagbigay ng malaking epekto. Kahit na ang Old Ancestor ay pumatay ng isang grupo ng Black Ink Clansmen, ang Black Ink Clan ay magpapadala lamang ng isa pang team, at ang Old Ancestor ay hindi maaaring manatili lamang dito. Kumunat ang noo ni Yang Kai sa nakitang nasa harapan niya. Ang kapaligirang ito ay lubhang hindi kanais-nais para sa human race. Bagamat hindi matatakot ng humans ang katiwalian ng Black Ink Strength hanggat nasa loob sila ng warship, ang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay kailangan pa ring lumabas para epektibong lumaban. Kahit na uminom sila ng purifying Black Ink Pills ng maaga, ang mga epekto ay lubos na mababawasan kung mananatili sila sa ganoong kapaligiran sa loob ng mahabang panahon. Kapag nag-expire na ang mga epekto ng purifying Black Ink Pill, magiging mapanganib ang mga bagay para sa mga tao. Magkagayunman, ang mga tao ay walang gaanong mapagpipilian sa harap ng ganoong sitwasyon. Ang tanging opsyon na natitira sa kanila ay ang gumamit ng Great Evolution Pass para maglunsad ng isang napakabilis na pag-atake at alisin ang Black Ink Clan ng mabilis hanggat maaari. Ilang human masters ang mamamatay sa isang walang ingat na labanan. Walang ideya si Yang Kai, ni hindi niya gustong isipin ito. Ang anumang sakripisyo ay katumbas ng halaga upang sirain ang Black Ink Clan minsan at para sa lahat, ngunit mas kaunti ang mga sakripisyong kinakailangan, mas mabuti. Tahimik, naglayag ang dawn ng light sa kawalan at pumasok sa rehiyon na puno ng Black Ink Strength. Ito ang pinakalabas na singsing ng defensive perimeter ng Black Ink Clan. Ang Black Ink Strength dito ay hindi masyadong mayaman, ngunit hanggat ang Black Ink Clan ay may sapat na oras at namuhunan ng sapat na mapagkukunan, ang panlabas na ring na ito ay magiging panloob na ring. Lihim na ikinatuwa ni Yang Kai na ang Great Evolution Pass ay naghahanda lamang sa loob ng 2 siglo bago umalis para sa krusada. Kung sila ay naantala ng ilang daang taon o kahit 1,000 taon, ang paparating na digmaan ay tiyak na maraming beses na mas mahirap. Sa sandaling pumasok ang dawn ng light sa rehiyon na sakop ng Black Ink Strength, tumingin ang isang pares ng mga mata mula sa mahigit 10 milyong kilometro ang layo.
Sila ay pag-aari ng isang feudal lord, at pagkatapos na tumingin sa direksyon ng dawn ng light ng ilang sandali, ikinaway niya ang kanyang kamay. Kaagad pagkatapos, isang high-grade Black Ink clansman ang sumulong. Sir Feudal Lord, may kakaiba dyan. May pumasok sa defense perimeter. Mag-imbestiga ka. Isang agrabyado na tingin ang agad na lumitaw sa mukha ng high-grade clansman habang ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa takot. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat, dahil ang old ancestor ng tao ay madalas na dumarating noong huli. Hindi ba matitiyak ang kamatayan kung sasagasaan nila siya habang sinusuri ang sitwasyon? Gayunpaman, bilang isang subordinate ng feudal lord, hindi siya naglakas loob na tumanggi sa mga utos ng huli. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa upang mag-imbestiga. Bagamat hindi mahalaga kung ilan ang pumunta kung talagang nakatagpo nila ang old ancestor, ito ay mas mabuti pa rin kaysa pumunta ng mag-isa. Pagkaraan ng ilang sandali, pinangunahan ng high-grade Black Ink clansman ang isang dosina o higit pa at lumipad sa direksyon na itinuro ng feudal lord. Ang pangkat na pinamumunuan ng high-grade Black Ink clansman ay naglakbay ng ilang milyong kilometro. Napansin na ni Yang Kai na nagmamadali sila ilang sandali ang nakalipas. Hindi sa sinusubukang mag-imbestiga ni Yang Kai, ngunit sa halip ay nararamdaman niya ang mga pagbabago sa enerhiya na dumarating sa kanila, at sila ay lumalakas at lumalakas habang lumilipas ang maraming oras. Dahil narito si Yang Kai at ang iba pa upang kumilos bilang mga scout, natural nilang itatago ang kanilang mga sarili at mananatiling matalim na pagbabantay. Higit pa rito, walang sinuman sa Dawn Squad ang aktibong gumagamit ng kanilang Divine Sense para i-scan ang kanilang paligid para maiwasang ibunyag ang kanilang sarili. Napabuntong hininga ang lahat sa Dawning Light. Ang pangkat ng isang dosina o higit pang mga Black Ink clansmen ay huminto ilang libong kilometro ang layo mula sa Dawning Light, at ang nangungunang Black Ink clansman ay maingat na pinagmasdan sila sandali bago nawala ang tensyon sa kanyang mukha. Sa kanyang kaluwagan, ito ay isang asteroid lamang, at hindi ang old ancestor. Matapos kumpirmahin ang sitwasyon, wala siyang balak na lumapit para mag-imbestiga pa. Pagkatapos ng lahat, ito ay nangyari ng madalas sa paglipas ng mga taon. Ang mga asteroid at mga fragment ng universo na lumilipad sa kawalan ay walang nakatakdang pattern at tatawid sa defensive line paminsan-minsan. Matapos makumpirma na walang mga problema, ikanaway ng high-grade Black Ink clansman ang kanyang kamay at inakay pabalik ang kanyang team. Agad na nakahinga ng maluwag ang mga miyembro ng Dawn Squad sa kanilang pag-alis. Maaaring hindi ganoon kalakas ang high-grade Black Ink clansman, at maaaring hindi ganoon katalas ang kanyang paningin, kaya kung mananatili silang kalmado, posibleng hindi niya makita ang pagbabalat kayo ng illusion array. Hanggat inatake niya ang Dawning Light, nalantad na sila kaagad. Sa kabutihang palad, ang high-grade Black Ink clansman ay tila hindi isang masigasig na uri, na nagbigay daan sa Dawning Light na maiwasan ang pagtuklas. Sinabi ni Shen Ao sa pamamagitan ng transmission. Squad leader, may kakaiba dito. Tumanggo si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Ito ay talagang medyo kakaiba. Ang Dawning Light ay tumawid sa perimeter ng depensa ng Black Ink Clan, ngunit ang Black Ink Clan ay agad na nag-iimbestiga. Walang paraan na ito ay isang pagkakataon lamang. Kung hindi ito nagkataon, maaaring ang defensive perimeter na binubuo ng Black Ink Strength ay nagsilbing detection net din. Naramdaman ba ng Black Ink Clan ang anumang bagay na pumasok sa isang partikular na saklaw? Ang old ancestor ay hindi kailanman binanggit ang anumang bagay tungkol dito, kaya hindi masabi ni Yang Kai ng tiyak. Siyempre, hindi ito kasalanan ng old ancestor. Sa tuwing pumupunta siya rito, dumiretso siya sa Royal City, kaya paano siya magkakaroon ng oras upang bigyang pansin ang mga maliliit na detalye. Higit pa rito, kahit na nakita ng mga nagpapatrolya ng Black Ink Clan ang old ancestor, ang una nilang gagawin ay tumakbo, hindi pumunta para mag-imbestiga. Dahil dumating na ang Black Ink Clan sa sandaling tumawid ang Dawning Light sa defensive line ng Black Ink Clan, hindi masakit na maging maingat. Ang Dawning Lights arrays ay umaandar na sa pinakamababang lakas upang maiwasang malantad ang kanilang mga sarili. Ang kanilang orihinal na plano ay sumisid ng mas malalim sa teritoryo ng Black Ink Clan at tiktikan ang kanilang mga galaw, ngunit pagkatapos ng kaganapang ito, agad na iniutos ni Yang Kai na baguhin ang direksyon ng Dawning Light at magpatuloy sa pagsulong sa mas mababang bilis. Gusto niyang malaman kung nagkataon lang ba ang lahat ng nangyari o nakita ng Black Ink Clan ang kanilang panghihimasok. Kung ito ay nagkataon lamang, kung gayon ito ay isang one-off na pagkakataon, ngunit kung natukoy nila ang kanilang panghihimasok. Kung gayon ang apat na scouting squad ay maaari lamang gumanap ng isang limitadong papel.
Kung tutusin, hanggat pumasok sila sa isang partikular na hanay, may detect sila ng Black Ink Clan. Mapalad na ang Dawn Squad na nakaiwas sa pagkakalantad minsan, kaya hindi nang ahas si Yang Kai na itaya ang buhay at kamatayan ng kanyang mga miyembro ng squad sa isang bagay na hindi makontrol gaya ng swerte. Martial Pick, Kabanata 5338. Ito ay hindi nagkataon. Ang Dawn ng Light ay nagpatuloy sa pag-anod pasulong, tahimik at palihim. Bagamat nasa gilid pa rin sila ng perimeter ng depensa ng kaaway, paminsan-minsan ay makakasalubong pa rin nila ang ilang nagpapatrulyang Black Ink Clansmen. Ang lahat ng mga patrol na ito ay pinamunuan ng mga feudal lords na may isang dosenang o higit pang mas mababang ranggo na Black Ink Clansmen na sumusunod sa kanila. Sa paghusga dito, medyo maliwanag kung gaano kahalaga ang Black Ink Clan na naka-attach sa defensive line na ito, at kung gaano sila natatakot sa isang human master na makapasok dito. Kung gaano ito nangyari, mas ipinakita nito na ang Black Ink Clan ay nasa dulo ng lubid nito. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, kailan pa naging pasibo ang Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield. Sila ang palaging umaatake sa Great Passes sa malaking sukat. Kahit na sila ay dumanas ng mabibigat na casualty, mabilis nilang pupunan ang kanilang mga hanay at babalik sa loob ng ilang dekada. Sa bawat pagkakataon, tinataboy ng humans ang Black Ink Clan, ngunit pagkatapos lamang ng masusing pagsisikap at pagsasakripisyo ng hindi mabilang na buhay. Sa henerasyon pagkatapos ng henerasyon, ang mga elite ay ipinadala mula sa 3,000 mundo sa Black Ink Battlefield, ngunit halos hindi nila nahawakan ang linya. Ngayon, ang Black Ink Clan sa Great Evolution Theater ay wala ng kapital para kumilos ng mayabang. Ito ang bukang liwayway ng tagumpay ng sangkatauhan, ang kaluwalhatian ng Great Evolution Pass. Makalipas ang halos kalahating araw, lumipad ang isa pang pangkat ng Black Ink Clansmen patungo sa Dawn ng Light, ngunit umalis sila kaagad pagkatapos ng maikling investigasyon at walang nakitang kakaiba. Sina Yang Kai at Shen Ao, na nakatayo sa deck, ay nagkatinginan na may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi lang ito nagkataon. Maaaring mapansin ng Black Ink Clan ang anumang panghihimasok sa kanilang defense line. Wala akong napansing nag-espiya sa atin, kaya paano tayo natuklasan ng Black Ink Clan? Naguguluhang tanong ni Shen Ao. Nag-isip sandali si Yang Kai bago sumagot. Marahil ay dahil sa Black Ink Nests. Ang Black Ink Nests. Nalilito si Ning Chiji. Bahagyang tumango si Yang Kai. Sinabi sa akin ng Old Ancestor ang ilang bagay tungkol sa Royal City. Matapos ang pag-alis ng Great Evolution East-West Army, walang kakaiba sa Royal City noong una, ngunit pagkatapos ng isang dekada o higit pa, nagsimulang mag-set up ang Black Ink Clan ng ganitong uri ng defensive line. Kaya saan nagmula ang Black Ink Strength? Natural, galing ito sa Black Ink Nests. Biglang sumingit si Bai Yi. Nakita ko ang dalawang Black Ink Nests mula sa kung saan tayo dumaan. Sa paghusga sa kanilang laki, sila ay dapat na low grade. Nagulat si Shen Ao. Nakikita mo sila. Tumingin si Bai Yi kay Yang Kai at nagtanong. Squad leader, makikita mo rin sila, tama. Ang dahilan kung bakit niya ito nakikita ay dahil bilang isang disipulo ng Divine Feather Paradise, kailangan niyang linangin ang secret techniques upang mapadali ang kanyang mga kasanayan sa pag-archery. Nilinang din ni Yang Kai ang mga espesyal na teknik sa mata. Ang secret techniques ng Myriad Demons Heaven ay hindi mas mababa sa mga nasa Divine Feather Paradise, marahil ay mas mataas pa sa ilang aspeto. Si Shen Ao at ang iba ay lahat ay tumingin kay Yang Kai na may pag-usisa sa kanilang mga mukha. Ibinigay ni Yang Kai ang kumpirmasyon, tumango. Sa katunayan, mayroong dalawang low-grade Black Ink Nests. Tulad ng hinala ng Old Ancestor, tila tinipon ng Black Ink Clan ang lahat ng Black Ink Nests sa labas ng Royal City upang mag-set up ng isang defensive line na puno ng Black Ink Strength. Sa orihinal, mayroong isang high-grade Black Ink Nest at halos 100 mid-grade Black Ink Nest sa Great Evolution Theater. Higit pa rito, mayroong ilang dosenang low-grade Black Ink Nest sa ilalim ng bawat territory lord. Sa madaling salita, mayroong hindi bababa sa 1,000 low-grade Black Ink Nests na kumalat sa buong Great Evolution Theater, at hindi pa iyon binibilang ang high-grade at mid-grade Black Ink Nests. Bagaman ang ilan sa kanila ay nawasak sa pagsalakay ng Great Evolution East-West Army, maliit na bahagi lamang iyon. Ang Black Ink Clan ay mayroon pa ring maraming Black Ink Nest na natitira. Saan napunta ang mga Black Ink Nest na ito? Maaaring hindi alam ng iba, ngunit paanong ang Old Ancestor na paulit-ulit na umatake sa Royal City ay hindi. Ang 12-dosenang mid-grade Black Ink Nests ay inilipat lahat sa Royal City para mas maprotektahan. Ang Black Ink Clan ay walang pagpipilian sa bagay na ito,
dahil walang ligtas na lugar para sa Black Ink Clan sa buong Great Evolution Theater bukod sa Royal City. Kung mananatili sa labas ang Black Ink Nests, nanganganib silang masira ng mga tao anumang oras. Higit pa rito, marami pang low-grade Black Ink Nests ang inayos sa periphery ng Royal City, na noon ay ginamit upang makagawa ng Black Ink Strength gamit ang malaking halaga ng mga mapagkukunan, na lumilikha ng isang malakas na defensive line. Sa madaling salita, ang low-grade Black Ink Nests ay matatagpuan halos kahit saan sa paligid ng Royal City. Ang mga Black Ink Nest na ito ay patuloy na bubuo ng Black Ink Strength, na pumupuno sa defensive line at nagpapalawak nito palabas. Sa tuwing umaatake ang Old Ancestor, wawasakin niya ang maraming Black Ink Nests, ngunit kapag nakakilos na siya, malalantad ang kanyang posisyon, at ang iba pang Black Ink Nests ay mabilis na inilikas. Pumasok ang Dawning Light sa hanay ng dalawang magkaibang low-grade Black Ink Nests, at nade-detect ang mga ito sa bawat pagkakataon. Kaya, halatang nagsilbing tool sa pagsubaybay ang Black Ink Strength. Marahil ay naramdaman ng Feudal Lord na namamahala sa Black Ink Nest kapag may nakipag-ugnayan sa nakapalibot na Black Ink Strength. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, iniutos ni Yang Kai. Ipaalam ito sa tatlo pang squad at sabihin sa kanila na mag-ingat. Medyo problemado ang kasalukuyang sitwasyon. Kung sila ay swertihin, maaari nilang maayos na mabypass ang mga patrol ng kalaban, ngunit kung sila ay mahina sa kanilang kapalaran, at kung ang isa sa mga Black Ink Clansmen na dumating upang mag-imbestiga ay maglunsad ng pag-atake sa kanila, ang Dawning Light ay agad na malantad. Ang illusion array na nakaset up sa Dawning Light ay mayroon lamang mga nagtatagong epekto, hindi ito nagbigay ng anumang uri ng depensa. Nang matanggap ang utos, mabilis na kumuha si Shen Ao ng ilang space beacon at nagpadala ng mga mensahe kay Chai Fang at sa iba pa. Samantala, ibinaling ni Yang Kai ang kanyang tingin sa direksyon ng Royal City. Halos isang buwan silang biyahe mula sa Black Ink Clan Royal City, kaya pagdating ng Great Evolution Pass, tiyak na matutuklasan ito ng Black Ink Clan. Sa oras na iyon, ang Royal City ay mabilis na makakalap ng mga puwersa nito at makapaghanda para sa paparating na pag-atake. Ang isang buwan ay higit pa sa sapat na oras para sa Black Ink Clan na ganap na maghanda. Samantalang ang Great Evolution Pass ay mawawalan ng elemento ng sorpresa. Mayroon bang anumang paraan upang linlanggan ang mga mata at tenga ng Black Ink Clan? Ang tanging paraan upang gawin ito ay ang alisin ang ilan sa mga Black Ink Nest sa panlabas na ring nang hindi natuklasan. Ito ay magiging mahirap, ngunit hindi imposible. Nang makapagdesisyon na si Yang Kai, iniutos ni Yang Kai. Maingat na umatras mula rito at sumunod sa gilid ng defensive line. Binalak niyang imbestigahan muna ang sitwasyon ng defensive line ng Black Ink Clan. Ang defensive line na ginawa gamit ang maraming Black Ink Nest ay maaaring nagmistulang isang napakalaking pader, ngunit sa totoo lang, ito ay namamaga at hindi pantay, kaya maaaring may ilang mga depekto. Ang dahilan kung bakit gustong mag-withdraw ni Yang Kai ay dahil ayaw na niyang manghimasok sa anumang mga domain ng Black Ink Nest. Pagkatapos ng lahat, iimbestigahan sila sa tuwing papasok sila sa isang bagong hanay ng pagtuklas. Maaaring maswerte sila sa ngayon, ngunit ang bawat bagong inspeksyon ay nagdaragdag ng panganib na mahuli. Sa ilalim ng maingat na kontrol ng mga miyembro ng Dawn Squad, ang Dawning Light ay dumaan sa defensive line ng Black Ink Clan at umatras. Nang makaalis na sila sa panganib, nagulat si Shen Ao sa mahinang boses. Ang ibang mga squad ay sumagot pabalik, ang Old Turtle Squad at Profound Wind Squad ay may parehong ideya at umalis mula sa defensive line upang maghanap ng puwang upang makalusot. Sa kabilang banda, sinabi ng Snow Wolf Squad na gusto nilang lumalim pa. Mas malalim. Kumunot ang noo ni Yang Kai. Tumanggaw si Shen Ao bilang tugon. Sinabi ni Brother Yao na dahil ang mga Black Ink Nests ay nakalagay lahat sa outer ring para buuin ang defensive line, kapag ang defensive line ay naitulak palabas, ang Black Ink Nests ay tiyak na makakasama nito. Sa madaling salita, walang Black Ink Nest sa inner ring. Walang mga Feudal Lords ang dapat na nagbabantay sa panloob na perimeter, na gagawing mas ligtas na mag-set up ng isang posisyon sa reconnaissance. Saglit na nag-isip si Yang Kai bago sumagot. Maaaring ganoon, ngunit ang Black Ink Strength sa kailaliman ng defensive line ay mas siksik din, at maraming Black Ink Clan Squad ang dapat na nagpapatrolya sa zona iyon, kaya hindi ito mas ligtas kaysa sa paligid. Kung mahuli tayo sa periphery, makakahanap pa rin tayo ng pagkakataong makatakas, ngunit kung mas malalim tayong mahuli, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Sumagi rin ito sa kanyang isipan, ngunit bilang isang scout ng pangunahing army, natural na kailangang unahin ni Yang Kai na panatilihing sikreto ang mga galaw ng Great Evolution Pass.
Ang pag-aalis ng mga mata at tenga ng Black Ink Clan, ang pagtaas ng pagkakataon na maging matagumpay ang sorpresang pag-atake ng Great Evolution Pass ay ang naaangkop na pagpipilian. Gayunpaman, maaari silang makakuha ng higit pang impormasyon kung sila ay mas malalim. Maaari mo pa ba siyang kontaken? Tanong ni Yang Kai. Itinanggi ni Shen Ao, umiling-iling. Naputol na ang pakikipag-ugnayan ni Brother Yao. Kahit na ang kaguluhan na dulot ng kanilang komunikasyon ay napakaliit, kung ang isang guro ay nasa malapit, maaaring mapansin nila ito. Dahil pinamunuan ni Yao Kangcheng ang Snow Wolf Squad ng mas malalim sa linya ng depensa ng kaaway, natural na hindi niya kokontaken si Yang Kai at ang iba pa. Ang pinakaligtas na pagpipilian ay ang panatilihin ang space beacon sa kanyang space ring upang maiwasan ang anumang posibleng pagkakamali. Hindi mapigilan ni Yang Kai na sumimangot. Gayunpaman, dapat may sariling plano si Yao Kangcheng, kaya hindi tumutol si Yang Kai. Sa anumang kaso, ang kabilang partido ay isang veteranong 7th grade Heaven Opening Realm Master. Higit pa rito, mayroong 4 na squad na naroroon, 3 sa mga ito ay nasa paligid, kaya ang pagpasok sa inner circle ay talagang isang mas mahusay na paggamit ng kanilang mga mapagkukunan. Magkagayunman, orihinal na gustong makipag-usap ni Yang Kai sa iba tungkol sa pagpayag sa Dawning Light na mag-scout sa panloob na rehiyon. Total, bihasa siya sa Daw of Space, kaya kung mahuli sila, maaari niyang dalhin ang mga cultivator sa ilalim ng 7th grade sa kanyang miniature universe upang makatakas. Ang Dawn Squad ay may mas magandang pagkakataon na makatakas kung sila ay magkaproblema kaysa sa ibang squad. Ngayong naputol na ang pakikipag-ugnayan ng Snow Wolves, wala nang ibang pagpipilian si Yang Kai kundi isuko ang ideyang ito. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay umasang magiging maayos ang lahat. Tama nga si Yao Kangcheng. Lahat ng low-grade Black Ink nests ay inayos sa paligid upang kumilos bilang mga detector. Kaya, kahit na ang Black Ink strength ay masiksik sa panloob na rehiyon, magiging mas madaling makalusot. Hindi bababasa, ang mga feudal lords na namamahala sa Black Ink nests ay hindi masusubaybayan ang lahat sa ganoong distansya. Marahil ay maaari silang makakuha ng ibang bagay. Ibinalik ni Yang Kai ang bagay na ito sa kanyang isipan at nakatuon sa paghahanap ng mga depekto sa defensive line ng Black Ink Clan habang gumagalaw ang Dawning Light sa paligid. Wala silang ganoong katagal dahil umabant lang sila ng 2 buwang distansya bago ang Great Evolution Pass. Sa madaling salita, ang Great Evolution Pass ay darating sa loob ng 2 buwan. Kung nabigo silang pangalagaan ang detection net ng Black Ink Clan noon, malalantad ang sorpresang pag-atake. Maaaring mukhang mahabang panahon ang 2 buwan, ngunit hindi madaling makahanap ng puwang sa napakalaking linya ng pagtatanggol ng Black Ink strength na ito. Sa patuloy na pagkalat ng Black Ink strength sa paglipas ng panahon, ang defensive line ng Black Ink Clan ay patuloy na gumagalaw palabas. Sa kabutihang palad, dahil sa malawak na lugar na kailangang takpan, ang panlabas na gilid ng linya ng depensa ay hindi masyadong mabilis na sumulong. Hindi nakatagpo ng Dawn Squad ang Old Turtles o Profound Wind Squads habang nagpatuloy ito sa paghahanap. Ang defensive line ng Black Ink Clan ay isang malaking globo na nakasentro sa palibot ng Royal City, na sumasaklaw sa hanay ng halos 1 buwang distansya mula sa Royal City. Sa kasalukuyan, ang 3 squad, kabilang ang Dawning Light, ay gumagalaw sa panlabas na arko ng globo na ito. Ang mga pagkakataon na magkasalubong sa isa't isa sa napakalaking lugar ay medyo maliit. Sa isang tiyak na punto, si Yang Kai, na matamang nagmamasid mula sa kubyerta, ay tila may napansin nang lumingon siya sa likod. Laking gulat niya, isang malaking barko, ang lumilipad patungo sa Dawning Light mula sa kaibuturan ng kawalan. Agad na tumalon ang puso ni Yang Kai sa kanyang lalamunan. Labis sa kanilang pagkabigla at pagkadismaya, mayroong isang barko, ng Black Ink Clan dito palayo sa linya ng depensa. Kung bumangga ito sa kanila, tiyak na malalantad ang Dawning Light. Kahit na hindi ito bumangga sa kanila, ang Black Ink Clansmen sa barko ay maaaring subukang itabi ang asteroid sa kanilang landas. Sa oras na iyon, ang Dawning Light ay walang alinlangan na malantad. Lahat ng sakay ng Dawning Light ay agad na mukhang kinakabahan. Sumenya si Yang Kai gamit ang kanyang mga mata at, sa isang iglap, lahat ay palihim na nagpakalat ng kanilang lakas, naghahanda na umatake anumang oras. Kung sila ay sapat na mabilis, maaari nilang maalis ang Black Ink Clan sa barko bago pa man mapansin ng kaaway sa loob ng defensive line ang anumang bagay. Siyempre, may posibilidad din na ma-expose sila. Ngunit sa sandaling ito, maaari lamang silang kumuha ng sugal. Noong 100,000 kilometro lang ang layo nila sa isa't isa, ang barko ng Black Ink Clan ay nagpalit ng direksyon, halos lampasan ang Dawning Light habang bumulusok ito pabalik sa defensive line ng Black Ink Clan.
Agad namang nakahinga ng maluwag ang lahat. Marshall Pick, Kabanata 5339. Ang puwang sa defensive line. Ito ay medyo mapanganib. Hindi mapanganib para sa Dawn ng Light na malantad dahil ang Dawn Squad ay sapat na malakas upang maalis ang lahat sa barko ng Black Ink Clan. Gayunpaman, kapag nalantad sila, magiging komplikado ang mga bagay para sa iba pang tatlong squad, lalo na ang Snow Wolf Squad na nasa likod ng mga linya ng kaaway. Ang Snow Wolves ay nasa isang napakadelikadong posisyon, at kapag ang Black Ink Clan ay nagsimulang mag-imbestiga ng mas maingat, wala na silang lugar na mapagtataguan. Buti na lang, false alarm lang. Ngunit ang nakapagtataka kay Yang Kai ay kung bakit mayroon pa ring mga Black Ink Clansmen na gumagala sa labas. Saan sila nanggaling at ano ang kanilang ginagawa? Sa isang flash ng pag-iisip, ang kanyang kaliwang mata ay naging isang gintong patayong mata. Salamat sa Demon Eye of Annihilation, ang paningin ni Yang Kai ay tumagos sa mga layer ng Black Ink Strength at sumunod sa barko. Hindi lang siya ang nagmamasid, si Bai Yi ay nag-e-espia din sa kaaway, halatang may mga pag-aalala na katulad niya. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng dalawa, ang barko ay dumiretso sa pinakamalapit na low-grade Black Ink Nest. Nang nasa kalagitnaan na sila, nakasalubong nila ang isang team ng Black Ink Clansmen na dumating upang imbestigahan ang sitwasyon, pagkatapos ay sumama sila at nagpatuloy patungo sa Black Ink Nest. Hindi nagtagal, dumating ang barko bago ang Black Ink Nest. Isang matangkad na feudal lord ang lumabas mula sa Black Ink Nest at nakipag-chat sa isa pang Black Ink Clansman na bumaba mula sa barko. Matapos makatanggap ng space ring mula sa kabilang partido, tumango ang feudal lord bago bumalik sa Black Ink Nest. Hindi nagtagal huminto ang malaking barko. Matapos ibigay ang isang space ring, tumalikod ito at muling nilagpasan ang Dawn ng Light bago nawala sa kawalan. Sakay ng Dawn ng Light, malinaw na nakita ni Yang Kai at Bai Yi ang lahat at nagkatinginan sila, nagpapalitan ng tingin. Binanggit ni Bai Yi ang kanyang hula sa mahinang boses. Mga mapagkukunan. Tumango si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Ito ay dapat. Si Shen Ao at ang iba pa, ay nataranta. Ang isang nalilitong Ning Chiji ay agad na nagtanong. Ano ang ginagawa ninyong dalawa? Ano bang meron sa barkong iyon ng Black Ink Clan? At bakit ang bilis lumabas? Walang ibang tao sa Dawn Squad ang nakagawa ng makapangyarihang eye secret technique, kaya hindi nila makita kung ano ang nangyari sa ilalim ng shroud ng Black Ink Strength. Sinulyapan ni Bai Yi si Yang Kai, at nang makitang wala itong intensyon na magpaliwanag, sumagot ito. Ang Black Ink Clansmen sa barkong iyon ang may pananagutan sa pag-aani at paghahatid ng mga mapagkukunan. Natural, nagpatuloy sila sa pagmimina. Agad na namulat si Shen Ao. Ang Black Ink Clan ay dapat na gumamit ng hindi maisip na dami ng mga mapagkukunan upang mag-set up ng napakalaking defensive line. Hindi lamang ang mga low-grade Black Ink Nest na ito sa periphery ay gumagamit ng napakalaking mapagkukunan, ngunit kahit na ang mid-grade at high-grade Black Ink Nest sa Royal City ay dapat na kumukonsumo ng mga mapagkukunan. Kahit na ang Black Ink Clan ay nakaipon ng mga bundok ng mga mapagkukunan sa paglipas ng mga taon, maaaring nahihirapan silang mabuhay ngayon. Dapat ay ipinapadala nila ang mga barkong ito sa minahan ng higit pa. Tumango si Bai Yi bilang pagsang-ayon. Ang Black Ink Clan ay dapat na nagpapadala ng mga miyembro upang minahan ang mga mapagkukunan tulad ng mga nasa barkong iyon, at wala sa kanila ang napakalakas. Ang Black Ink Clansmen sa barkong iyon ay karaniwang lahat ay low-grade Black Ink Clansmen, na may ilang high-grade Black Ink Clansmen na namamahala sa kanila. Ang mga feudal lords ay lahat ay nakatalaga malapit sa Royal City o sa defense line, kaya ang isang mapanganib na gawain tulad ng mga mapagkukunan ng pagmimina ay may iwan lamang sa high-grade at low-grade Black Ink Clansmen. Kung talagang umatake ang Old Ancestor, sila ang unang mamamatay. Bakit hindi natin sila nakita kanina? Napakunot-noo si Ning Chiji sa pagkalito. Iniisip ni Yang Kai. Ang mga mapagkukunan ng pagmimina ng Black Ink Clansmen ay dapat na nagmamadali, at naglalakbay kami sa paligid, kaya hindi katakataka na hindi natin nakita ang mga ito. Kung nanatili sila sa isang lugar upang subaybayan ang isang partikular na Black Ink Nest, makikita sana nila ang maraming barko ng Black Ink Clan na bumabalik mula sa mga mapagkukunan ng pagmimina, ngunit ang Dawn ng Light ay lumilipad tungkol sa paghahanap ng mga bahid sa linya ng pagtatanggol ng Black Ink Clan, kaya hindi ito isang sorpresa na sila ay hindi nakuha tulad ng isang mabilis na palitan. Sa isang kisap mata, isang buwan na ang lumipas. Ang Black Ink Clan ay hindi nagpatrolya sa labas ng defensive line, kaya ang squads ay hindi nakatagpo ng anumang panganib. Sa kabilang banda, 2 beses nilang nakita ang mga barko ng Black Ink Clan na bumalik mula sa mga mapagkukunan ng pagmimina.
Pagkalipas lang ng isang buwan, nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai, na nakatayo sa deck habang nagmamasid sa defensive line. Sa sumunod na sandali, naging kulay ginto ang kanyang kaliwang pupil habang itinoon niya ang kanyang atensyon sa loob ng perimeter ng Black Ink Clan. Matapos ang ilang sandali na tahimik na pagmamasid, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Sa wakas ay nakahanap na siya ng puwang na maaari niyang pagsamantalahan. Marahil ito ay dahil ang defensive line sa labas ng Royal City ay masyadong malaki, o marahil ito ay dahil sa walang sapat na Black Ink Nests, ngunit ang bilang ng Black Ink Nests ay kapansin-pansing mas hiwa-hiwalay sa defensive line kung saan kasalukuyang naruroon si Dawning Light. Sa lugar na ito, hanggat kahit papaano ay may baba niya ang tatlong katabing Black Ink Nests, magiging sapat ang lapad ng agwat para makadaan ang Great Evolution Pass nang hindi napapansin. Siyempre, ang Great Evolution Pass ay kailangang makipag-ugnayan sa kanila. Kung hindi, tiyak na mapapansin ng kalapit na Black Ink Nests ang napakalaking bagay na dumadaan. Pagkatapos ng lahat, ang mga feudal lord ay hindi bulag. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, naglabas si Yang Kai ng isang jade slip at nag-record ng mensahe dito gamit ang kanyang divine sense bago ibigay kay Shen Ao. Ibalik ito sa Great Evolution Pass at tanungin sila tungkol sa kanilang status. Ang posisyon na kanyang tinitingnan ay iba sa rutang binalak para sa sorpresang pag-atake ng Great Evolution Pass. Bahagyang nasa kaliwa ito, kaya kung gusto ng Great Evolution Pass na umatake mula sa posisyong ito, kailangan nilang lumipat ng direksyon. Walang ideya si Yang Kai kung ang Great Evolution Pass ay makakapagpalat ng kurso o hindi, kaya nagpadala muna siya ng mensahe para magtanong. Aaksyon lamang siya kung magagawa nila. Kung hindi, walang saysay na alisin ang tatlong Black Ink Nest na ito kung hindi makakarating dito ang Great Evolution Pass. Ang buong plano ay nakasalalay sa kooperasyon at koordinasyon ng Great Evolution Pass. Mabilis na ipinadala ni Shen Ao ang Jade Slip pabalik sa Great Evolution Pass sa pamamagitan ng isang space beacon. Kinailangang maghintay ng kaunti si Yang Kai para matanggap ang tugon, isang buong 3 oras, sa katunayan. Malinaw, ang panig ng Great Evolution Pass ay nangangailangan ng ilang oras upang kalkulahin ang lahat. Ang mga bakas ng Divine Sense ni Xiang Shan ay maaaring maramdaman sa Jade Slip na ipinadala ng Great Evolution Pass, na may nakasulat na mensahe. Maaaring magbago ng kurso ang Great Evolution Pass, ngunit aabutin pa ito ng ilang araw. Mag-ingat ka, hindi isang madaling gawain na baguhin ang takbo ng isang napakalaking mobile palace artifact tulad ng Great Evolution Pass. Ibang-iba ito sa mga warship, na maaaring mabilis at mabilis na magbago ng direksyon sa koordinasyon ng ilang mid-grade Heaven Opening Realm Masters. Ang pagbabago sa kurso ng Great Evolution Pass ay nangangailangan ng pinagsamang pagsisikap ng Old Ancestor at ng maraming 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Higit pa rito, kahit na ang paggawa ng isang maliit na detour ay nangangailangan ng napakalaking espasyo upang kumilos bilang isang buffer. Sa kabutihang palad, isang buwan pa ang layo ng Great Evolution Pass mula sa posisyon ni Yang Kai sa kasalukuyang bilis nito. Kung ito ay mas malapit, ang Great Evolution Pass ay maaaring hindi makapagtulungan. Ang paninindigan ni Xiang Shan ay nangangahulugan na ang kanyang plano ay magagawa. Ang problema ngayon ay kung paano lalapitin ang Black Ink Nest at mabilis na alisin ang Black Ink Clansmen na nagbabantay dito nang hindi inaalerto ang kaaway. Ang mga Black Ink Nest na ito ay binabantayan lamang ng mga feudal lords, kaya hindi isang isyo ang pagsira sa kanila. Ang mahirap na bahagi ay kung paano pigilan ang Black Ink Clan na nagbabantay sa pagpasa ng balita. Masyadong maginhawa ang komunikasyon sa pagitan ng Black Ink Nest, at hindi maiiwasang malantad ang Dawn Squad kapag kumilos sila. Kung nabigo silang agad na patayin ang mga feudal lord at kunin ang kontrol sa Black Ink Nests, agad na kumalat ang balita ng pag-atake. Gaano man kaginhawa ang Dao of Space, hindi ito gaanong nagamit sa sitwasyong ito. Matapos pag-isipang mabuti ang isyo, naramdaman niyang Kai na magagamit lang niya ang mga mining team ng Black Ink Clan. Nakita niya ang mga pangkat na ito na direktang lumapit sa Black Ink Nests, at sa kanyang kasalukuyang lakas, hanggat malapit siya at natagpuan ang kanyang target, maaari niyang agad na patayin ang feudal lord na namamahala. Kakailanganin niyang makipagsapalaran, ngunit nasa loob pa rin sila ng mga katanggap-tanggap na limitasyon. Sa ilalim ng utos na ito, dahan-daang huminto ang Dawning Light at tahimik na naghintay. Hindi sigurado si Yang Kai kung kailan babalik ang mga mining team ng Black Ink Clan, ngunit dahil napakarami sa kanila, tiyak na lalabas ang isa sa lalong madaling panahon. Pagkaraan ng humigit kumulang 10 araw, biglang iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumitig sa kawalan. Isang barko ng Black Ink Clan ang mabilis na papalapit mula sa direksyong iyon, at sa paghusga sa mga nakaraang halimbawa,
papasok ito sa defensive line at ililipat ang mga mapagkukunan sa Black Ink Nest. Matapos pagmasdan ang ruta ng barkong ito, ang Divine Sense ni Yang Kai ay umaalon habang nag-issue siya ng utos. Sa susunod na sandali, ang Dawning Light, na nanatiling hindi gumagalaw sa loob ng higit sa 10 araw, ay nagsimulang mag-drift muli tulad ng isang rogue asteroid. Sa isang iglap, nakaharang ito sa daan ng barko ng Black Ink Clan. Isang high-grade Black Ink Clansman ang nakatayo sa deck, maingat na iniskan ang paligid. Kitang-kita sa mukha niya ang takot. Hindi ito nakakagulat dahil ang Human Old Ancestor ay madalas na umaatake sa Royal City kamakailan. Bagamat medyo malayo sila sa Royal City, walang nakakaalam kung saang direksyon lalabas ang Old Ancestor. Kung siya ay lumitaw sa malapit na lugar, hindi sila makakatanggap ng kahit isang casual na pag-atake mula sa kanya. Dahil dito, lagi siyang nanggigigil sa tuwing babalik siya mula sa labas. Ang dahilan kung bakit nagmamadaling dumating at umalis ang mga koponan ng pagmimina ng Black Ink Clan ay una dahil pinagkatiwalaan sila ng isang napakahalagang misyon, at pangalawa at higit sa lahat, natatakot silang tumakbo sa Old Ancestor. Sa kabaligtaran, ang mga mapagkukunan ng pagmimina sa labas ay medyo ligtas. At least, dahil malayo sila sa Royal City at walang palatandaan ng pag-atake ng Human Army, walang banta sa kanila. Pagkatapos mag-obserba ng ilang sandali, nakahinga ng maluwag ang high-grade Black Ink Clansman. Walang mga palatandaan ng pagsabog na nagmumula sa Royal City, kaya malamang nawala rito ang Old Ancestor. Kakaiba, ang Old Ancestor na iyon ay tila medyo huminahon at hindi nagpakita sa kanyang mukha ng ilang sandali. Ilang taon lang ang nakalipas, dadating siya tuwing 2 o 3 buwan. May bulong-bulungan na ang Royal Lord ay nagalit dito, at marami sa kanyang malalapit na katulong ang nasawi dahil sa kanyang pagngangalit. Kudlit, lihim siyang nagalak na wala siyang tungkulin sa Royal City. Kung hindi, kailangan niyang mamuhay ng patuloy na takot. Isang asteroid ang nagkataong hamarang sa kanilang daan, ngunit walang pakialam ang high-grade Black Ink Clansman. Sa malawak na kawalan, ang mga asteroid na tulad nito ay mga fragment ng mga basag na universe world at matatagpuan sa lahat ng dako. Ito ay isang normal na tanawin. Magkagayunman, ang mga barko ng Black Ink Clan ay hindi masyadong matibay dahil ang pagkakayari ng Black Ink Clan ay hindi masyadong mahusay. Ang mga barko sa karamihan ay maaaring gamitin bilang malalaking lumilipad na artifact, malayo sa human warships na napakatibay. Kahit na ang isang asteroid na tulad ng isa sa kanilang mga paraan ay maaaring makapinsala sa barko kung sila lamang rammed sa ito. Habang ang high-grade Black Ink Clansman ay bahagyang naiinggit sa kakayahan ng human race na pinuhin ang mga warship, bigla niyang napansin ang isang bagay na mali. Pagtingin sa asteroid, nagulat siya nang makitang patuloy itong nagbabago ng direksyon. Ano ang nangyayari? Kudlit. Bago pa malaman ng high-grade Black Ink Clansman na ito kung ano ang mali, isang malamig at malungkot na mukha ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Hindi na niya namalayan kung kailan dumating na ang kabilang partido. Muka ng tao. Kudlit. Atake ng kaaway. Kudlit. Medyo mabilis ang reaksyon ng high-grade Black Ink Clansman. Napagtanto niya kung ano ang nangyayari sa isang kisap mata, at likas na itinaas ang kanyang kamao habang siya ay malapit ng sumigaw. Ngunit agad na nagyelo ang paligid. Ang kanyang kamay, na halos hindi kumikibot, ay nagyelo sa kinauupuan. Hindi lamang iyon, isang napakalaking presyon ang dumating sa kanya, kung saan hindi siya makapag-ipon ng lakas na magbitaw ng isang salita. Kaagad, isang malaking kamay ang tumakip sa kanyang mukha habang ang lahat ay nagdilim sa kanyang paningin at siya ay nawalan ng malay. Nag-vibrate ang espasyo sa paligid ng barko, at sa oras na dumating si Shen Ao at ang iba pa, lahat ng Black Ink Clansmen na sakay ng barko ay winakasan na. Marshall Pick, Kabanata 5340. Pagkuha sa Black Ink Nest. Mayroong 3 high-grade at 1 dosenang o higit pang low-grade Black Ink Clansmen sa barko, na ang pinakamalakas sa 3 high-grade clansmen ay katumbas lamang ng 5th grade Heaven Opening Realm Master. Ang pag-aalaga sa gayong puwersa ay kasing dali ng paghinga para kay Yang Kai. Mabilis na sumakay sa barko ang Dawn Squad, tahimik at palihim. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at inimbak ang Dawning Light sa kanyang miniature universe bago nagutos. Lahat sa ibaba ng high-grade Heaven Opening Realm, pumasok sa aking miniature universe. Pagkasabi nito, binuksan niya ang isang portal sa kanyang miniature universe. Ngayong nakuha na nila ang barko ng Black Ink Clan na nagdadala ng mga mapagkukunan, pupunta sila sa defensive line ng kalaban upang makalusot sa Black Ink Nest. Maraming miyembro ang Dawn Squad, 50 ang kabuuan, kaya kung lahat sila ay sumakay sa barko, madali silang mahuhuli kahit anong pilit nilang itago ang kanilang mga aura.
Ang pagkakaroon lamang ng 7th grade masters sa labas ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Kung sila ay magkaproblema, ang 7th grade masters ay mabilis na makakatakas. Ang lahat ay sumunod at pumasok sa portal, sumunod sa pangunguna ni Miao Feiping. Di nagtagal, tanging ang 7 grupo ni Yang Kai ang natira sa barko. Mabilis na naunawaan ni Yang Kai ang istruktura ng lumilipad na artifact ng Black Ink Clan pagkatapos ng mabilis na pag-scan nito gamit ang kanyang Divine Sense. Ang mga artifact ng Black Ink Clan ay pinino ng mga Black Ink Disciples, kaya walang espesyal dito. Inumin mo ang tableta. Nag-utos muli si Yang Kai bago ang lahat ay mabilis na kumuha ng Purifying Black Ink Pill at nilamon ito. Sa pag-clone ng World Tree sa kanyang miniature universe, hindi natakot si Yang Kai sa katiwalian ng Black Ink Strength, ngunit hindi ganoon din para kay Shen Ao at sa iba pa. Bagamat kayang labanan ng 7th grade Heaven Opening Realm Master ang katiwalian ng Black Ink Strength sa maikling panahon sa pamamagitan ng pagtatakip sa kanilang sarili ng sarili nilang lakas, hindi nila mapanatili ang ganoong estado sa loob ng mahabang panahon. Bukod pa rito, ang paglaban sa katiwalian ng Black Ink Strength ay lubos na makakaubos ng world force ng isang tao at lilikha din ng isang malinaw na pagbabago-bago ng enerhiya na agad na maglalantad sa kanila. Ang Purifying Black Ink Pill ay ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang katiwalian ng Black Ink Strength. Tumingin si Yang Kai kay Ren Bingbay at sinabing, "Brother Ren, pinalipad mo ang barko." Sumang-ayon si Ren Bingbay sabay tango. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis, patungo sa cabin. Saglit na nag-isip si Yang Kai bago siya lumipad palabas ng barko, nagbutas sa busog at pinunit ang ilang tabla bago bumalik. Ang lahat ng Black Ink Clansmen sa barko ay pinatay na, kaya wala silang anumang paraan upang magkaila ang kanilang sarili. Ang tanging inaasahan niya ay ang gutay-gutay na estado ng barko ay maakit ang atensyon ng Black Ink Clan at gawing mas madali para sa kanila na kumilos. Sa kabilang panig, na-activate na ni Ren Bingbay ang spirit arrays ng barko. Huminto ang barko habang lumilipad ito patungo sa defense line na nababalutan ng Black Ink Strength at bumulusok dito. Mataimtim na sinabi ni Yang Kai, "Lahat, itago ang iyong mga aura sa abot ng iyong makakaya." Sa lalong madaling panahon, isang Black Ink Clan patrol ang darating upang mag-imbestiga. Sa oras na iyon, pipigilan ko sila at mabilis mo silang papatayin. Ayon sa kanyang mga naunang obserbasyon, sa tuwing may banyagang katawan na papasok sa linya ng depensa, ang pangkat ng Black Ink Clan mula sa pinakamalapit na Black Ink Nest ay ipapakalat upang mag-imbestiga. Siyempre, hindi ito ganap, at may mga pagbubukod kung minsan, ngunit totoo ito sa karamihan ng mga kaso. Habang ang lahat ay nagtatago ng kanilang mga aura, ginawa ni Yang Kai ang eksaktong kabaligtaran. Hindi lang niya na-converge ang kanyang aura, ngunit nagsimula siyang mag-leak ng malaking halaga ng Black Ink Strength. Hindi niya magagawa ito kung noon pa man. Bagamat ang kanyang miniature universe ay nagsil ng napakaraming Black Ink Strength, hindi ito ganoon kay Aman. Ngunit ngayon, nagkaroon ng low-grade Black Ink Nest sa kanyang miniature universe, na patuloy na gumagawa ng Black Ink Strength at incubating ang Black Ink Serfs para labanan ng mga disipulo ng Void Dao Temple. Madali na ngayon para sa kanya na maglabas ng napakayamang Black Ink Strength, ang kailangan lang niyang gawin ay hilahin ang ilan mula sa Black Ink Nest at bitawan ito. Sa isang kisap mata, ang buong deck ng barko ay natatakpan ng makapal na layer ng Black Ink Strength, na ikinukubli ang mga figure ng lahat. Mabilis na lumipad pasulong ang barko, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagpadala ng transmission si Bai Yi. Papalapit na ang isang Black Ink Clan squad. Malinaw, naramdaman ng Black Ink Nest na may pumasok sa perimeter at nagpadala ng patrol upang mag-imbestiga. Mabilis na naglapitan ang magkabilang panig. Mabilis na naghanda sa pag-atake ang 7th grade masters ng Dawn Squad. Makalipas ang ilang sandali, ang investigating squad ng Black Ink Clansmen ay itinoon ang kanilang mga mata sa barko. Sa isang sulyap, masasabi nilang ang barko ay patungo sa Black Ink Nest at ang Black Ink Strength ay umaagos mula sa deck. Ang nangungunang high-grade clansman ay lubhang nalito. Wala siyang ideya kung ano ang mali sa mga kapwa niya angkan at kung bakit sila nagbibigay ng napakaraming Black Ink Strength. Kung titignan ang nasirang busog, parang inatake ito ng kung sino. Naisip niya na nakatagpo sila ng mga tao sa labas. Kung hindi, hindi niya maipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Habang tulala pa rin sila, biglang bumilis ang barko at sa isang kisap mata nakarating sa harapan nila. Natigilan ang patrol ng Black Ink Clan, at bago pa sila makapag-react, tumigas ang nakapalibot na espasyo nang lumabas ang napakalaking suction force mula sa barko. Ang koponan ng Black Ink Clan ay hindi na kontrol ang kanilang sarili at lahat sila ay hinayla patungo sa barko sa isang iglap.
Ang sumunod na sumalubong sa kanila ay ang mga pag-atake ng Dawn Squad 7th Grade Masters. Bagamat mayroong mahigit 100 Black Ink Clansmen sa patrol team na ito, dahil walang Feudal Lord ang nangunguna sa kanila, hindi sila nakalaban sa 7th Grade Masters ng Dawn Squad at agad silang napatay. Nang hindi gumagawa ng anumang tunog o naglalabas ng anumang aura, ang barko ay patuloy na lumilipad pasulong, na parang ang Black Ink Clansmen ay hindi kailanman lumitaw. Ang pagkawala ng mahigit 100 aura ng buhay ay dapat na napansin kung mayroong anumang Black Ink Clansmen sa malapit, ngunit dahil medyo malayo pa ang Black Ink Nests at mabilis na natapos ng Dawn Squad ang lahat at nang hindi naglalabas ng masyadong maraming enerhiya, nagawa nilang ibagsak ang nagpapatrolya ang kaaway ng walang paunawa ng sinuman. Sa anumang kaso, ito lamang ang unang hakbang. Ang susunod na pagsubok ay upang makuha ang Black Ink Nest. Kung nagtagumpay sila sa pagtanggal ng Black Ink Nest, matagumpay na nabuksan ng Dawn Squad ang isang puwang sa perimeter ng depensa ng Black Ink Clan, ngunit kung nabigo sila. Kung malantad sila, ang magagawa lang nila ay gumawa ng malaking kaguluhan para maakit ang atensyon ng Black Ink Clan at gamitin ang pagkakataong ito para baluan ang Old Turtle Squad, Profound Wind Squad, at ang Snow Wolf Squad na nasa likod ng Black Ink. Mga linya ng clan para umatras. Pagkalipas ng ilang sandali, bahagyang nakikita na ang Black Ink Nest. Ang Black Ink Clan ay may karamihan sa kanilang mga tropa na nagtatanggol sa Royal City, at ang defensive line na kanilang itinakda ay napakalaki na halos lahat ng low-grade Black Ink Nests ay nagamit na. Dahil dito, ang bawat low-grade Black Ink Nest ay hindi dapat magkaroon ng masyadong maraming feudal lords na nagbabantay dito. Itinuring niyang kay na dapat mayroong 2 o 3 sa pinakamarami. Ang Dawn Squad ay may higit sa sapat na lakas upang ibagsak ang gayong puwersa nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Nagpadala siyang kay ng transmission sa lahat. Mamaya, papasok ako kaagad sa Black Ink Nest, habang nakikitungo kayong lahat sa Black Ink Clansmen sa labas. Gagamitin ko rin ang space techniques para tulungan ka. Upang maputol ang komunikasyon ng Black Ink Clan sa labas ng mundo, kinailangan niyang kay na pumasok sa Black Ink Nest at agad na kontrolin ito. Siya lang ang makakagawa nito. Tumango si Shen Ao. Huwag kang mag-alala, walang iistorbo. Tumango siyang kay bago tumingin sa unahan. May Black Ink Nest sa unahan, at maraming Black Ink Clansmen ang nagtipon sa labas. Ang isa sa kanila ay nagkataong isang feudal lord. Napatingin din ang ibang Black Ink Clansmen, habang kumunot ang noo ng feudal lord sa hinala. Hindi ito nakakagulat kahit na ang barko na bumalik sa mga mapagkukunan ng transportasyon ay tila kakaiba. Nasira ang katawan nito at ang kubyerta nito ay natatakpan ng makapal na layer ng lakas ng Black Ink, kaya mahirap makita ng malinaw ang loob. Ang pinakamahalaga, ang pangkat ng Black Ink Clan na nagpunta upang mag-imbestiga ay hindi pa bumabalik. Hindi sumagi sa isip niya na ang isang tao ay maglalakas loob na pumasok sa lugar na ito, ngunit katutubo niyang naramdaman na may mali sa sitwasyong ito. Hindi na hinintay na makalapit ang barko, sumigaw ang feudal lord. Tumigil ka, aling team ang kasama mo? Sa kasalukuyan, ang mga mapagkukunan na kailangan ng Black Ink Nests ay lahat ay ibinigay ng mga subordinate ng Black Ink Nests, feudal lords, ang Royal City ay walang pananagutan para sa kanila. Hindi lamang iyon, ngunit kailangan din sila ng Royal City upang magbigay ng mga mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, sa tuwing umaatake ang human race old ancestor, ang Royal Lord ay kailangang gumamit ng malaking halaga ng kapangyarihan ng Black Ink Nest para labanan siya, kaya napakalaki ng konsumo. Sa pangkalahatan, ang bawat feudal lord ay nagpadala ng higit sa 1 koponan upang kunin ang mga mapagkukunan, mula 2 hanggang 5 sa kabuuan. Dahil dito, walang ideya ang feudal lord kung aling mining team ang bumalik, ngunit makumpirma niya na dapat silang maging subordinate, dahil ang kanyang simbolo ay nasa barko. Si Yang Kai, na nasa barko, ay tumugon sa gulat. Sir Feudal Lord, nakatagpo kami ng human race master sa labas at mas marami kami, ang iba pa sa aking koponan ay namatay sa labanan. Natural, ito ay katarantaduhan lamang upang maakit ang atensyon ng kabilang partido. Gaya ng inaasahan, nagbago ang ekspresyon ng feudal lord matapos itong marinig at natatakot siyang nagtanong. Nakakilala ka ng tao. Natarante rin ang mga Black Ink Clansmen sa paligid niya. Dapat itong malaman na ang Great Evolution East-West Army ay inatake ng paulit-ulit ang Royal City, na nagdulot ng trauma sa Black Ink Clan. Sa tuwing umaatake ang mga tao, ang Black Ink Clan ay dumaranas ng napakalaking casualty. Mula noong sinaunang panahon, wala pang theater tulad ng Great Evolution Theater, kung saan ang Black Ink Clan ay lubos na pinigilan at natakot.
Mababa ang tingin nila sa humans noon dahil ang Great Evolution Pass ang tanging Great Pass na nasakop ng Black Ink Clan. Naniniwala sila na ang Black Ink Clan Army ng Great Evolution Theater ay ang pinakamakapangyarihang Black Ink Clan Army. Nagbago ang lahat ilang daang taon na ang nakalilipas, at mula nang matapos ang digmaang iyon, ang Black Ink Clan ay nag-invest ng lahat sa pagbuo ng isang defense line ng Black Ink Strength para pigilan ang Human Race Army sa pag-atake muli, ngunit ngayon kahit na ang mining team ay napakalapit. Sa perimeter ay nakatagpo ng mga tao. Ang mga tao ba ay maglulunsad ng isa pang pag-atake? Kudlit. Makalaban kaya ng Royal Lord sa pagkakataong ito. Kudlit. Ang Great Evolution Theater ba ang unang masasakop ng humans? Kudlit. Sa ilang sandali, maraming nakakagambalang kaisipan ang sumagi sa isip ng Feudal Lord. Samantala, mabilis na papalapit ang barko. Atake. Sigaw ni Yang Kai habang hinihimok niya ang kanyang space principles, na bumabalot sa buong rehiyon sa unahan niya. Kasabay nito, ang kanyang figure ay dumaan sa Black Ink Clansmen sa labas at dumiretso sa Black Ink Nest. Gusto niyang hanapin ang Feudal Lord na namamahala sa Black Ink Nest na ito at ibaba muna siya. Sa ilalim ng pagkakakulong ng nakapalibot na espasyo, lahat ng Black Ink Clansmen ay agad na nanigas, habang ang mas mahinang Black Ink Clansmen ay ganap na hindi kumikilos. Sa sandaling iyon, isang arrow ang tahimik na lumipad palabas mula sa barko, halos nakikisabay kay Yang Kai. Ang palaso ay diretsyong lumipad patungo sa dibdib ng Feudal Lord, at kung naging maayos ang lahat, ito ay tumagos sa kanyang katawan at umani ng kanyang buhay. Ngunit sa huli, ang kabilang partido ay Feudal Lord pa rin. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, kahit papaano ay nagawa niyang igalaw ng kaunti ang kanyang katawan sa gilid, kaya habang tumatagos pa rin ang palaso sa kanya, hindi nito nakuha ang kanyang mga vitals. Damn it! Bai nagiling ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang mga kasanayan sa pag-archery ay umabot na sa kaharian ng pagiging perpekto, kaya isang piraso ng cake para sa kanya ang pumatay ng isang Feudal Lord gamit ang isang arrow sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Sinamahan niya si Yang Kai kahit saan sa paglipas ng mga taon, at hindi mabilang na mga Feudal Lord ang nawalan ng buhay sa kanyang mga arrow. Ngunit hindi siya maaaring gumamit ng anumang makapangyarihang secret technique sa lugar na ito, kaya ang arrow na natanggal niya ay nakapagpakita lamang ng 70% ng kanyang kapangyarihan. Naisip niya na sapat na ang pagpatay sa kanyang kalaban, ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, minamaliit niya ang kanyang kaaway at nagkamali. Nang makitang sisiga na ang Feudal Lord, isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Bai Yi habang naghahanda siyang magpaputok ng pangalawang palaso. Ang kanyang palaso ay napakabilis, kaya't magkakaroon siya ng sapat na oras upang patayin ang Feudal Lord bago pa siya makapagsalita. Ngunit bago pa siya makapagpaputok ng palaso, isang dagat ng dugo ang biglang lumitaw sa ibabaw ng Feudal Lord at agad siyang nilunod. Hindi lamang ang Feudal Lord, kundi maging ang 12-12 ng mga angkan sa paligid niya ay hindi naligtas. Isang makapal na malevolent aura ang nagmumula sa biglang nabuong Blood Sea.